Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi nakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa komemorasyon ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa probinsya po ng Bataan. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakalimutan ng mga kritiko na kumo-question kung nasaan ang Pangulo na patuloy na ipinatutupad ang community quarantine sa iba't ibang panig ng bansa para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Dito po mismo sa Palasyo ng Malacanang, dating nakatira rito, ano sabi niya kanina, 8 taon pa lamang siya, dito na siya nakatira. No? Wala pong iba kung hindi ang dating governor, dating senator, Bongbong Marcos. Okay, let's all welcome, of course, Senator Bongbong Marcos. Hello, sir. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagkumbida. Welcome back to Malacanang. Oo nga, nakakatuwang umikot ulit at makita ulit itong palasyo. Pero siyempre, marami na rin pagbabago ang ginawa. Ilang taon kayo tumira dito sa Palasyo? May 20 years. 20 20 years kami. 1965, tapos 86 kami umalis. So, And alam ko, marami kayong mga memories dito for 20 years. No? Ano yung pinakamasaya yung memory dito sa Palasyo ng Malacanang? siguro yung mga panahon na kami lang 5 na kapamilya because very rare na mangyari yun eh. Usually, laging may tao, laging may trabaho, hindi tumutugma yung mga schedule namin. Tapos kaming magkakapatid, pinadala na sa UK para mag-aral. So, very rare kami magsama-sama na as a family. Sinabi ng Korte Suprema, diktador ang inyong ama, nagnakaw ng pera ng taong bayan, and it's in a court decision. No? How do you address that issue, lalong-lalo na you are continuing to aspire for public office? I always say when it comes to these issues that I have a distinct advantage over everybody else that nagbabato ng mga ganung criticize dun sa amin. I have the advantage. I know the truth. Alam ko naman yung sinasabi nila hindi totoo. Kaya sinasabi ko, ilabas natin yung katotohanan. Huwag yung propaganda, huwag yung spin, kundi kung ano ba talaga ang record. At yun ang sa palagay ko, yan lang talaga ang hawak ng pamilya para sagutin yung mga ganyang pagtututol sa aming pamilya, sa aming mga ginagawa. Alam niyo po, si Presidente Duterte, no, dahil madalas kami magkasama, no, talagang sinasabi niya, hinahangaan niya ang inyong ama. No? Pero sinasabi rin niya na yung kanyang nanay ay talagang aktibo nung panahon ng EDSA kasi patay na yung tatay niya ata nung mga panahon na yon, at talagang dilawan yung nanay niya at siya mismo parang at that point in time bumitaw din dahil feeling niya hindi na kukontrol ng inyong ama dati yung militar na. So what is your relationship with the President? I know he has said na mas gusto kanya maging Vice President, pero paano mo rin i-reconcile na yung punto na kayo napaalin sa pwesto, nanindigan din yung Presidente laban sa inyo? Well, lahat naman tayo may paniniwala. Meron tayong advokasya, meron tayong ipinaglalaban. Kung ganyan ang tapat na kanilang paniwala, ano masasabi mo? Di ba pag-usapan natin? Baka makumbinsi ka na iba talaga ang pangyayari o baka para maipakita sa inyo kung ano yung from our perspective, kung ano yung nakikita namin. But you know, these are things that are open to discussion. Hindi naman ito basta yung ad hominem attacks ang talagang hindi naman talaga walang silbi. So my personal relationship with the President goes back a long time. So that's part of it. Marami talaga ganyan naman talaga sa politika. Yung magkalaban noon, magsasama, yung kasama noon, maglalaban. So, politics makes for strange bedfellows nga. Okay. So, nangyayari talaga. I'm beginning to find out. Pero ako, siguro ang magandang maitanong ko, siguro, tama naman siguro si Senator Bongbong, dahil tatay niya eh. Siguro kahit tatay mo, pagtatanggol mo, siguro po, nung mga nakaraang may malay na kayo, alam nyo na ang tama at mali, nung mga panahong yon, meron ba kayong gusto sanang sabihin sa ama ninyo na nakita nyo parang may mali? Pwede ba akong magsalita? Pwede ba akong magbago ng kapalaran that time? Meron ho ba kayong nagawang ganun?
Well, sa amin, sa aming kapamilya, hindi naman wala naman pinagbabawal na pag-usapan o hindi mo dapat banggitin ito. Kung ano yung aming iniisip, tinatanong namin o sinasabi namin, yun ang nagiging usapan namin. So, kung ito ay nagbabago, kung nakumbinsi ko yung father ko, napalitan yung kung ano yung nakikita namin na sinasabi kong hindi tama o hindi, pwedeng gawing mas maganda, hindi ko alam. I cannot say na meron akong sinabi na yun ang kanyang ginawa. Pero una, malakas talaga. Alam ko tapat ang aking ama sa lahat ng kanyang ginagawa para pagandahin ang Pilipinas. At mula doon sa paniniwalang yun, yun ang naging punot dulo. Yun ang naging punot dulo ng aking pagkikinig sa kanya, pagpapaniwala sa kanya. Well, alam mo, maraming salamat po sa pagsagot ninyo ng mga tanong na yan. We just had to ask the questions. Of course. And I think, alam nyo naman na tatanong yan. Pero maiba naman po tayo. It's almost 2 years since nanungkulan si VP Leni Robredo. No? It's a post that you think you're entitled to. Kaya nga kayo nagkain ng protesta. So, if you had a chance na kayo sana'y nakaupo nung simula ng terminong ito at 2 taon na, what would you have done already by now as Vice President? Anything the President asked me to do. Yan naman ang trabaho ng Vice President. Lagi kong sinasabi nung kampanya, siyempre tinatanong, anong una mong gagawin? Oo, at plataforma mo. Kung ikaw ay mahalal. Sabi ko, ang una kong gagawin, pupunta akong presidente ko at magre-report ako. Sabi ko, I'm reporting here kung ano yung gusto mong gawin ko. Depende na ngayon magiging usapan namin kung siguro tatanong niya, ano yung sa palagay mo maitutulong mo dito sa aming ginagawa. All of those things. But, you know, you are in a sense, an alter ego also of the president. So, dapat you sinusuportahan mo ang presidente. Dahil ako talagang labis sa politika, dito sa pag pinag-uusapan ng public service. Lahat naman siguro tayo, ninanais natin na maganda ang maging performance na kahit sino mang presidente. Dahil kung maganda ang patakbo ng Pangulo, maganda ang takbo ng Pilipinas, mas magandang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya't wala naman tayong inaasahan, wala naman tayong panalangin kung hindi maging mas maganda at maging mas maginhawa, maging mas masaya ang buhay ng bawat Pilipino. So, kung magandang performance sa presidente, kung makakatulong ka doon, yun naman talaga ang ating hangarin. Alright. Nung naging senador siya, of course, nung naging senador po kayo, ano ho ang mga naihain yung mga batas, mga bills po, para po, nung kayo po yung nakaupo na? Well, siguro yung marami akong areas na pinasukan. We did some things on the environment kasi naging chairman din ako sa housing, naging chairman din ako sa public works. So, yung mga areas na yon, marami tayong nagawa dati, pati yung mga pag-reorganize ng mga agencies. Halimbawa, yung pagpalit sana sa HLURB, yung sa HUDC, kung changing the organization para tulungan. Ito na naman, bumalik na naman ako sa local government para tulungan ang mga local government units na maglilipat, magre-rehouse ng mga squatter, yun mga bagay-bagay na ganyan. So those are the details. Meron doon sa public works, we were changing the charter of the PPP center para mas madali ang magkakaroon ng PPP. Yung cooperatives, inayos din natin ang charter ng Cooperative Development Authority para kasi malaki ang paniwala ko sa mga kooperatiba na makakatulong sa mga tao. Kung hihingan ka ng advice ngayon ni Presidente Duterte, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, nako, hindi ko naman siguro very presumptuous naman. Theoretical lang to. Theoretical. Alam natin hindi ka hiningan, pero anong advice mabibigay mo sa kanya ngayon? Well, advice na bibigay, pagpatuloy mo yung inyong ginagawa. Dahil mukha namang tanggap ng ating mga kababayan at malaki ang kanilang paniwala na tama ang direksyon na tinutunguan ng ating Pangulo. Kaya ipagpatuloy mo yan. Kung anong may tutulong, gagawin natin. Your message to VP Robredo?
I don't know. Does not that fall under the subdivision rule?